Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinasagot ko na, no, she's not. Siya na ngayon nagsabi na she doesn't have the competency for this sector. Kaya nung dinidiscuss ko to sa social media, this is not about supporting Marcos or supporting Sara. Pwede silang magpitik bulag or magpitikan ni First Lady maghapon. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang, yung quality ng education na nakukuha ng mga anak natin. So, sana makita natin yun, no? Kasi parang halimbawa yan eh. Nag-order ka sa restaurant, nagbayad ka ng burger, quality burger, Angus nga eh, diba? Mahal ng binayad mo. Tapos binigay sa'yo, cheap na burger na luma at ano. Tapos sasabihin, tatanggapin mo ba yon bilang consumer despite yung mataas na binayad mo? Siyempre hindi, di ba? Magdi-demand ka ng better quality. Sabi mo, palitan mo yung chef mo, kumuha ka ng mas magaling-galing na chef para masarap yung food na sinaserve mo sa amin. Dahil yung binayaran namin. It's the same thing. Nagtabayad tayo ng tax dahil expectation natin, magbibigay ng magandang quality yung education, yung gobyerno sa atin. So, karapatan nating mag-demand. Kay President Marcos, napalitan si VP Sara or si VP Sara kung naiintindihan niya yung overall implication ng kahalagahan ng pag-address ng education crisis natin, to resign and find the right person to run the Department of Education. Actually, pag iniisip niyo nga, Professor, matindi rin yung accountability niya ng presidente kasi siya appointing power. Diba? Kasi kung titingnan natin purely from competence perspective, dapat maglagay ka talaga na matino dyan. At ang daming magagaling from the education sector. Unfortunately lang, no, iba sa kanila nakakausap ko. And I don't think they're willing to appear in a program like this. Kasi nga, mahirap pag pinitik mo yung pinaka-in charge dun sa basic education ng Pilipinas. No? Napaka-powerful pa naman politically ng mga Duterte. But my point is, the problem is staring us in the face. Tama yung sinasabi ni Professor Shelo, no? I invite you all, available to online yung EDCOM report about what ails our education system. Kasi I remember ang problema ng iba dyan, yung in denial. Yeah. Diba? Iba sinasabi, anong crisis? Wala naman tayong crisis sa edukasyon. hindi pa ba obvious? Ano bang kailangan yung ebidensya? Yun, tama ka, Christian, no? Yun na nga yung sinasabi ko. That's why I in another post, I was challenging the president. Kasi may accountability siya sa atin bilang mga botante at, citizen na nagbabayad ng tax na tugunan tong problemang to. Na nakikita ko yung political reason why he is keeping VP Sara. But he has a greater responsibility sa mga mamamayan na tugunan tong education crisis natin. Bakit? Pwede ba ibigay na lang sa medyo benign na ahensya? Yung merong iba, hindi pong less damage. At saka tingnan mo ha? Go, sige. Away-away sila. Paano kang nakakatutok na solusyonan yung problemang to kung nagbabatuhan sila ng issues everyday pero i-deny na may disunity? Pero tama ka, kanina pinag-iisipan ko, so saan agency ba yung may least damage na pwedeng diba? Wala akong maisip eh. Huwag natin ilagay, baka ma-offend yung ahensya, no? Pero totoo po yan, no? In all seriousness, in all honesty, pag presidente ka, you have to put the right people. You understand the issue of political accommodation, pero for important portfolios, like education, ano ba naman yung maglagay ka na may konting man lang karanasan? Diba ang problema sa atin sa Pilipinas, masyadong binababaan natin yung standards. Diba yung binabanggit nyo kanina, tree planting, parang naghahanap na lang tayo ng boating nagawa nung vice presidente bilang secretary ng education. When in fact, dapat mataas ang expectation natin, di ba? That's the biggest bureaucracy within the, di ba? Within the executive department, it's the education bureaucracy. Tama ba? Yes. At saka alam mo yung isa pa, sorry, binasa ko talaga yung EDCOM report eh. Kinukumpara yung how much we're spending per student kumpara dun sa average globally para makapag-perform ng positively better yung mga estudyante. Sa atin, ang average spending natin per students, $11,000. Sa ibang bansa, $50,000+ na. So napakalaki ng difference. And yet, kung tutuusin, ang dami-daming issues ng corruption na lumalabas sa DepEd. So hinanap ko nga may konkreto bang response yung DepEd nang lumabas yung issue tungkol sa 19,000 ghost students? Parang wala akong nakita na konkretong response mula sa Vice President para tugunan yan. And that's equivalent to 500 million pesos ata na nawala sa pamahalaan
dahil napunta lang sa mga ghost accounts. Tapos meron pa akong nabasa dito sa sa report. May feeding function din kasi, nagbibigay ng feeding program ang DepEd, 'di ba? Kasi marami tayong bata kapag ka underweight ka or undernourished ka, syempre mabagal yung learning mo. Gutom ka eh. So kasama sa mandate nila yung DepEd based feeding program, magpapakain ka ng 100 days. So sa budget for 2024, dinoble ng DepEd yung budget niya from 5.68 billion to 11 billion for the feeding program, ha. So, in-examine dito sa EDCOM, kasi daw ang sinasabi nila, pagbalik ng mga estudyante, after pakainin, wasted pa rin. Kaya dinoble nila. So, from 100 days papakainin, gagawing 220 days. Pero pag in-examine mo, with proper monitoring, 23% on average lang yung nagkakaroon ng setback in terms of undernourishment. So, ibig sabihin, kung targeted ka sa intervention mo, yung tututukan mo na additional feeding, yung 23% lang. 'Di ba? Hindi yung buong 100%. So, ang implication nun, may karagdagang budget ka na instead of 11 billion yung hingin mo, pwedeng 8.6 billion na. Kasama yan sa pagiging DepEd. Limited budget tayo. Mahirap tayong bansa. Marami tayong tinututukan. But we have to make sure that the money in DepEd ay nagagamit efficiently sa mga programa na magkakaroon ng konkretong outcome. Nakita naman natin noong nakaraan, ano yung mga budget proposal ni Madam? Confidential fund. So, ito yung mga simpleng bagay na for me really very problematic. Na parang, ang dating sa akin, despite all this, kinikip siya ng presidente. Baka hindi nare-realize ng presidente yung implication ng crisis ng education, yung kakulangan ng human capital, at ano ang implikasyon nito sa economy. In fact, mas importante pa to sa charter change kung gusto mong mag-attract ng investment. Diba? Actually, Professor, kasi ako nagtuturo din sa university, medyo pasama rin loob ko rito kasi medyo malapit sa puso natin yung education sector. And sa akin nga, mas sumasaludo ako dun sa mga nagtuturo sa basic education kasi mas namomold yung foundation yun, di ba? Yung formative years ng mga bata. Kasi pagdating sa atin sa college, minsan mahirap nang putulin yung sungay o kaya mahirap nang it's very difficult to make up for lost time during their basic education years. Ngayon, kung ito yung nagiging situation natin sa basic education, it's a vicious cycle. Ito kasi may nagko-comment dito ngayon, hindi na kayo nakontento ha. O sige, doon na lang, sige, makontento tayo na kulelat ang ating mga estudyante na 15-year-old dito sa reading, math, and science. Okay na yung makontento tayo. Makontento tayo na 10 years old natin hindi marunong magbasa. Diba? Makontento rin tayo na yung mga na-appoint sa mga importanteng posisyon sa pamahalaan ay walang competence or napakakaunti ng competence, no? Okay, tapusin na natin 'tong interview. Kasi ilan pa lang kailangan eh. At saka even, imagine mo, kahit magbigay ka ng free tertiary education, maganda kasi yung pinost ko online, di ba? Nilabas na yung result ng UPCAT. Tapos sasabihin lang, puro mayayaman lang naman yung mga pumapasa dyan or anak ng politiko. Siyempre mga anak ng politiko, may capacity mga politicians padala yung mga anak nila sa magagandang schools, di ba? Pero kasi, ikaw nagtuturo ka sa college, hindi natin pwedeng i-compromise yung quality ng tertiary education kasi ito na ipapunta sa professional well-being nila. Diba? Yes. Hindi dahil kung hindi sila marunong magbasa sa high school, tatanggapin mo ba yan sa college? So ngayon, even if we have free tertiary education, kung yung ating mga estudyante ay di marunong magbasa, magsulat, magmath, hindi sila makaka-admit sa college. So obviously, ang makikita nating makakapasok sa tertiary education na makikinabang ng free tertiary education ay yung middle class to upper class. Correct. At yung mga low income, wala. Stuck as low income. The great disparity yan. Inequality. Totoo yan. Yeah, well, yung education, diba? May economic, may equity issue, may injustice issue yan. Sobrang complex na sector. Kaya nakaka-disappoint. Diba? Simplihan natin kasi yung ibang nanonood na troll, incapable of digesting complicated concepts. Ito lang, simplihan ko na lang. Okay na, sige, makontento tayo na kulela tayo sa math, reading, and science. Ang career naman ng mga ganon, madaling makarecruit yung mga trolls. Okay? Yun nga. Actually, di ba, yun yung sinasabi nila sa mga gahaman at corrupt na politicians. They're actually better off keeping the citizens stupid
Kasi they will just continue supporting them, di ba? Yung dependency, nandyan. May pag-aaral dyan eh. The smarter the citizens are, the better the political outcomes. The more responsible they are as citizens. So ngayon, kung mas ginagawa mong bobo yung mga mamamayan mo, mas dependent siya sa'yo. So, we get the quality of government we deserve also. Diba? Totoo yan. Kasi ngayon, na-encounter mo, for instance, siguro sa mga conversations. No? Kasi, actually, we're privileged. Hindi lang, I'm not tayong dalawa, I'm not referring to the two of us. No? I mean, kayo mga nanonood dito, privileged tayo na we get to talk about these things at this level. Pero elsewhere in the Philippines, pag ang concern mo is got issues, hindi na napapag-usapan to eh. Diba yung civic education? Hindi na napapag-usapan yan. Ano ba yung role ng isang mamayan? Yung binabanggit mo, Prof. Shelo, sa school dapat basic yan. I don't know kung naging basic siya over the years, no? Pero at least siguro ng panahon natin, tinuturo naman yan, diba? Yung role ng isang citizen to demand accountability from the leaders that they elect. Yung mga leaders na to, meron silang responsibility na magserbisyo sa atin. Pero ngayon, pag pinapaliwanag mo yan, makakarinig ka, hindi na kayo nakontento. No. At saka alam mo, Christian, ito very concrete. Kasi tayo mga Pilipino, very, malaki yung pagpapahalaga natin sa edukasyon. So maraming magulang yung iginagapang yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Correct. Diba? Even if sa public school yan nag-aaral, hindi naman ibig sabihin walang gastos yung mga magulang kasi kailangan mo yan pabaunan. May mga school supplies na kailangan mong bilhin para makapag-aral yan ng mabuti. Talagang ginagapang. Tapos pagkatapos mong gapangin, patapusin, pag-aralin ng ganito karami, hindi makakahanap ng maayos na trabaho. Diba, karapatan talaga nating mag-demand na yung gobyerno natin, ayus-ayusin naman yung ating quality ng education. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.